Magandang good evening. It's Wednesday evening, 8:32 ang tumpak na oras. Ito si Brother June Banaag. And welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Ngayon ay Miyerkules, September 3. At sapagkat Miyerkules, ang music natin ngayon ay mga inspiring songs. Inspirational. Yan. So, magandang pakinggan yung mga awitin na itatampok natin ngayon. Lalo na kung naghahanap tayo ng konting katahimikan or ideas na tunog ba na mag-inspire sa atin. Yun, di ba? Siyempre, mamaya, huwag niyong kalilimutan ang ating palaging tampok pag Miyerkules, ang panlangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Looks like it's another regular, ordinary day, Wednesday. Walang masyadong activities maliban sa Indonesia. Sa Indonesia, meron silang people power. Di ba? Meron silang people power sa Indonesia. Yung mga bahay ng mga korap na mga politiko ay sinunog, ninakawan ng taong bayan. Yon. Kaya, mag-ingat na. Yung mga politikong alam nyong guilty kayo. Mga politiko na alam nyo na winalanghiyan nyo ang kaban ng bayan. Mag-ingat kayo, ha? Kasi ang Pilipino ngayon ay observant. Kaya ang pinakamahirap na mangyari sa inyo, pasukin ang bahay nyo, mga politikong corrupt, kilala niyo naman kung sino kayo. Ang pinakamahirap po, yung pasukin ng taong bayan ang bahay nyo, parang ginawa nung araw sa Malacanang, di ba? Baka pasukin ang bahay nyo at nakawin ang inyong payong na napakamahal. Wala akong makakita. Wala akong makakita talagang logic doon sa binili niya yung Rolls Royce ba yun? Binili niya yung Rolls Royce dahil nagandahan lang siya sa payong at tapos hindi niya ginagamit ang payong kasi napakamahal. Ano tong taon to, parang hindi niya alam ang value ng pera, no? Ang gaganda ng mga sasakyan niya. Ang gaganda ng mga sasakyan. Marunong naman daw siyang mag-drive. Ibig sabihin, meron siyang lisensya. Marunong siyang mag-drive, kaya lang hindi siya makapag-park. Hindi siya marunong mag-park. Paano ka nakakuha ng lisensya mo? Ay nako, init na init ang mata ng taong bayan sa mga corrupt na mga tao. Sa mga nagsamantala sa kayamanan na ngayon ay pinagbabayaran pa namin ng mga taxpayers. Ito ngayon, Jake, marami sa mga opisyales ng pamahalaan na politiko na may kinalaman sa mga build at mga flood Chubachenes projects, di ba? Ang nagsilayasan na ng bansa, nakatakas na. Kasi hindi naman makapaglabas ang Senado ng whole departure order. Only court can do that. Nakatakas na. Paano gagawin natin ngayon? Magpahinog kayo ng pigsan nyo. Hintayin nyo. Pag ang taong bayan ay hindi nakapagpigil, lalabas yan. At alam nyo kung sino kayo, mga politiko. May kanya-kanyang oras yan, no? Hindi po nananakot dahil sinasabi lang sa inyo dahil yan po ang nangyayari ngayon sa Indonesia. Akala ko tahimik na tahimik ang Indonesia Yung pala, marami rin silang politikong... Pilipino din ba ang mga politiko nila sa Indonesia? Ay, sos, Ginoo, nakakayang matawag na Pilipino ito mga panahon na ito. Siguro dapat mag-British accent ako. And our time is exactly 8:36 in the evening. George. Di ba? Let's have some tea with
with Her Royal Highness. Patay na pala si Queen Elizabeth. Anyway, kaya matawag na Pilipino pagka ganyan ang nangyayari sa bansa natin, ano? Kakahiya yung mga hinahalal natin. Yung mga hinahalal natin. Sila mga nagwawalang hiya sa atin. At tingnan ninyo, idini-deny pa nila o inamin ngayon na nag-donate. 30 million, hindi 30,000, 30 million ang binigay ko sa kanya. Sa kanyang kampanya. Ano yan? Walang kapalit? Lukuhan mo, lelong mong panot. Nakakainis, ano? Samantalang tayo mga maliliit, mga mahihirap, nagsisikap na maghanap buhay at hindi pakainin ang ating mga anak ng pinagwalang hiyaan natin. Di ba? Pinagsisikapan natin na talagang tumagas ang dugo at pawis sa ating katawan para maipakain sa ating pamilya. Hindi pa natatanggap ang sweldo, bawas na ng buwis. Lahat ng bilid mo may 12% VAT. Salamat kay Recto, ha? Recto! Salamat sa'yo. Ngayon, paano gagawin? Taga-BIR daw ang magbubukas ng libro ng mga diskaya. Nako, may yayaman na naman dyan. At saka ang Bureau of Customs pumasok na para malaman kung merong smuggled na mga sasakyan. May yayaman na naman dyan. Parang di nyo kilala mga... Di ba yung panahon pa ni Kristo, yung mga maniningil ng buwis? Kinasusuklaman yan. Yung panahon ni Kristo, ha? Yung mga tax collectors, kinasusuklaman yan. Tanong lang, ngayon ba, kinasusuklaman pa rin ang tax collectors? Ewan ko sa inyo. Basta ako, bayad ako ng buwis. Alas 8:39 ang tumpak na oras. Pagbabalik natin, iatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, September 3. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules at 3 ng Setyembre. Ngayon po ay kafiestahan ni Saint Gregory the Great. Isang Santo Papa at isang Paham o Doctor of the Church. San Gregorio Magno, Saint Gregory the Great. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 38 hanggang 44. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Ano nga ng karamdaman ng mga ito? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag na muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang dahilan, kaya ako'y sinugo. At nagpatuloy siya
ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Sa mga nakasama natin sa pilgrimages natin sa mahabang panahon sa Holy Land, tayo po ay nagtutungo sa isang lugar na kung tawagin ay the Town of Jesus, na kung tawagin natin ngayon ay Capernaum. Well, actually, yun pa rin ang pangalan ng araw. Capernaum, ito isang maliit na community. Pero kung tawagin ay lungsod ng Capernaum or the town of Capernaum. Maliit lang po ito, kung inyong matatandaan na ituro ko sa inyo sa mga dati nating nakasama, tinuro ko sa inyo ang bahay ni St. Peter. Actually, wala na yung bahay, pero nandun yung foundation ng kanyang bahay. It was positively identified. And just a stone's throw away from the house of Peter ay nandoon ang White Synagogue kung saan si Jesus ay nagtuturo, nagangaral, nagdarasal, nagpapagaling ng mga masakit. Dito sa loob ng Capernaum, maraming napagaling ang Panginoon. Ang Capernaum ay bahagi ng Galilea. Yan, bahagi ng Galilea. Marami siyang pinagaling ng mga tao. Dito rin nangyari, sa lugar na ito, doon sa bahay ni St. Peter na tinuturo ko sa inyo ng araw, dito rin nangyari ang pagtatampuhan ni St. Peter at ni Jesus kasi nang dumating si Jesus, may lagnat, nakahiga yung biyanan ni St. Peter. Sabi ni Jesus, yung pala mataas ang lagnat, mabutit dumating ako. Kinangusap niya ang biyanan ni St. Peter at pinaalis niya ang mataas na lagnat at gumaling ang biyanan niya. Tumayo kaagad at naglingkod at as useless, madaldal, makwento, maingay, pagbiyanan. Kaya nilapitan ni St. Peter si Jesus at sinabi niya, bakit mo naman pinagaling yung bilang ko? Mabuti tahimik na tahimik, may sakit Ba't mo pinagaling? Joke lang po yun. Yun ang joke namin pagka kami nagpupunta ng Capernaum. But to be serious, marami pong pinalayas na demonyo ang ating Panginoon sa mga taong naroroon sa Capernaum. Pinalayas at pinagaling niya mga may sakit at ang mga demonyo sa katawan at isipan ng mga tao ay pinalayas. Minsan maiisip natin, sana itong mga panahon na ito makita natin si Jesus. Kahit na ako magbayad ng taxi o kaya ng Grab, dadaling ko siya sa Congress at saka sa Senado. Maraming demonyong palalayasin doon. Maraming mga tao doon na talagang sinasaniban ng demonyo na kunyari mga nangangaral at mga pastor na nangangaral ang salita ng Diyos. Pero saan ka sa likod ng lahat ng yan, nangungurakot ng pera ng bayan. Sana kung pwede lang bumaba ang Panginoon kahit isakay ko siya ng Grab. Dadaling ko sa Kongreso at sa Senado para maraming demonyo mapalayas at nang tumino ang ating bayan. Kadalasan ng Panginoon, pagkatapos ng maghapong pagpapagaling sa mga may sakit, nawawala. At nakikita nilang nasa isang liblib na lugar at nagdarasal. Anong aral ng Ebanghelyo sa atin, kapatid? Kinakailangan sa buong maghapon, mayroon tayong panahon upang makipag-ugnayan sa Diyos, magdasal, at magnilay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat po. 10 minuto bago mag-alas 9 ng gabi. At sa bahaging ito ng ating programa, ating pong alamin kung anong panibagong aral sa buhay ang mapupulot po natin sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love.
Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Ito po ay pinangungunahan ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin dito ang harapang tagapayo na binubuo po ng mga uod ng matatalinong mga kasama ni Brother June. Sila lang po matalino. Si Attorney Lorna Capunan at si Dr. Camille Garcia at siyempre panggulo ang inilingkod. Brother June Banaag ang Dr. Love ng True FM at True TV. Kung nais po ninyo na magpadala ng inyong komento, reaksyon, mensahe, pwede po kayo mag-post sa ating comment section ng ating live stream or magpadala po kayo ng mensahe sa ating messenger ng Dr. Love Facebook page. Alamin po natin kung ano ang tampok ngayong gabi sa episode na ito na pinamagatang Madam Puwera Usog. Narito. At least na iba-iba tayo ngayon, hindi na utang ng pera o renta. Hindi ba? Yeah. Usog naman ang pag-usapan natin. Oh. Siya ang nanay ng batang madalas mausog daw ng kapitbahay nila. Eto na ang nagrereklamo. Kikay, humarap ka na. So yung anak mo ang nauusog? Opo. Ano, teka muna. So itong nirereklamo mo, kapitbahay nyo. Opo, kapitbahay lang po namin. Okay. Tapos, bakit nyo naman naisip na, ano, para ba siyang mangkukulam? Mukha po. Buka. Mukha po siyang mangkukulam. Pero, paano mo nasabi na, ano, na siya ang nang uusog sa anak mo? Eh siya lang ho kasi talaga nakasalubong ng anak ko nung araw na yun. Naglalaro po yung anak ko sa labas. Nilapitan niya po. Tapos sinabihan niya po na ang cute-cute mo. Tapos mga ilang minuto lang, 20 minutes lang po, nakita ko na po yung anak ko sa labas. Namumutla na, sumuka na po eh. Tapos matamlay na po yung katawan. Kaya ginawa ko po, inuwi ko. Tapos ginawa ko, pinunasan ko ng tubig na may malamig. Tapos pinainom ko po ng tubig, pinagpahinga ko po. Mga kalahating oras po, okay na po yung anak ko, pinagpahinga ko lang po. Ano ba yan? Yan ba ay depende sa tao? Kung may pagka-mangkukulam siya, may masamang hangarin, gano'n? Eh, ako po kasi naniniwala po kasi talaga ako sa usog eh. Tsaka hindi naman po kasi sakitin yung anak ko eh. O so, naulit ba sa anak mo? Opo. Naulit na naman? Oo, nakaraang linggo lang po. O anong nangyari naman? Kasama ko po yung anak ko sa labas. Oh. Nilapitan ho nung aling bet, hinawakan ko sa kanang balikat. Tapos binati na naman ho. Ayun ho, mga ilang oras ho, tumamlay na naman po yung anak ko, nagsuka na naman po. Kaya ginawa ko ho, inuwi ko na naman po, pinunasan ko ng bimpo ho. Tapos pinainom ko ng tubig. Tapos mga kalahating oras din ho, hinintay ko lang, pinagpahinga ko lang po. Umukay na po yung kalagayan niya. Tapos, nung kinabukasan ho, may malapit na clinic ho doon, ginawa ko. Pina-check up po na din po yung anak ko doon. O ano sabi ng doktor? Niresetahan po. O gumaling naman? Okay naman po na yung anak ko nung araw na yun na pina-check up po sa clinic. Okay. Nagkasakit talaga yung kanyang anak. Hindi naman kaya nilamig lang yung anak mo? Hindi po. Bumaba ang Hindi po sakitin yung anak ko. resistensya? Hindi po sakitin yung anak ko. O hindi sakitin. Pero sabi mo nga, tuwing siya'y babatiin, Opo. nauusog. Oo, naniniwala ka sa usog. Depende kasi everything is energy. So, parang sa bati, hindi ata masyado. Oo, sa Pero bati. kung germs, inawakan o ano, doon posibleng baka magkasakit ang bata. Okay. Ang hirap kasing patunayan. Paano mo patutunayan na nauusog siya doon sa taong ito? Kasama ko po yung kumari ko, siya po magpapatunay po lahat niyan. Ah, talaga? Totoo po na malakas po ang usog niyan, malademonyo po yung usog niyan. Malademonyo. Teka muna. Eto na. O, pakinggan naman natin yung nang-uusog. Ay! O, eto na. Madalas daw siyang mambati ng ang cute-cute mo na may kasunod daw na usog. Tawagin na natin ang inirereklamo. Beth, humarap ka na. Sinungaling ka? Sinira mo yung ang hanap buhay ko dahil sa kagagawa Hindi ko mo. kasalanan yun. Ibig na Kilala lang ka na nagpapahirap sa akin. Anong ginawa mo? Mangkukulam ka. Kaya nagsusuka-suka yung anak mo. Umaga pa nakikita ko doon sa may
kumakain ng ice candy. Pinapainig mo lang. Bumibili na ng mga kalamig. Nakita mo? Nakita mo? O sige, Beth, isang tanong, isang sagot, ha? May usog ka ba nga ba talaga sa mga bata? Wala po. Wala po akong usog. Naghihilot po ako. Ako nga naghihilot sa mga bata eh. Oh, so? Yan, nagpahilot pa nga sa akin yan. Yung buntis yan eh. 7 buwan, nagpataas sa akin ng matres. Pinagbayad ko ba siya? Ay, Nagbabayad ako. Hindi mo tinanggap. Nagbabayad ako. Dahil loob. Pusan loob ako pusan loob ka lumalapit sa akin. Kasalanan mo na yun. Nagbabayad ako. Hindi mo Hindi ko tinanggap. alam kung anong galit mo sa akin, Kikay. ano ba yung galit? Meron ka pa bang ibang galit? Parang ngayon lang. Wala na ho eh. Siyempre ho, anak ko kasi yun, natatakot lang ho ako may mangyari. Hindi naman po kasi talaga Hindi ko alam sakit kung yung anak ko. Wala nagagalit nang ka kasi. dumating lang ho yan sa amin. Doon pa nang Hindi ko bahala alam kung nagagalit ka kasi naghihilot na ako, nagtitinda pa ako. Kasi ikaw, chismisan na ka ng chismisan dyan sa may lugar ninyo. Hoy, nagtatrabaho ako. Okay, meron bang ipinapanganak na may usog? O yan ay pinananawagan sa demonyo? Ha? Madasali po akong tao, parati po akong sisimba, linggo-linggo. Ah, ganon. Kayo po'y madasalin. Opo. Okay. Saan ba nanggaling yung paniniwala nyo ng usog? Hindi, naniniwala po talaga ako na usog yun kasi 2 beses niya ho binati, 2 beses rin nung nagkaganon. Isa lang ho yung nangyari. Kaya talagang naniniwala ako sa usog. Hindi po talaga sakit yung anak ko yung pinagpipilitan ko. Kailan ba ang nag-aakusa sa'yo? Bukod tangis siya lang. Ay hindi, marami. Alam yan, ang mga bukod tangis kapitbahay siya lang. natin. Itataka ako. Marami yan. Alam ng Tataka ako, kapitbahay bukod tangis natin siya lang. yan. Sa tagal-tagal ko nang manghihilot doon, siya lang ang nagrereklamo. O, so, mag-eksperimento tayo, ha? Purihin mo si Ryle. Sabi ko, naramdaman ko na po eh. Purihin mo si Ryle. Tingnan natin kung magkakasakit siya. Ako pa nga ang nakakaalam pagka nausog ka o hindi eh. O, ayan, ito na nga. Ayan na nga. Kasi ang hawak ko, pag ako alam ko may usog ang bata, nahawa ko sa tenga. Practice lang, bro. Practice lang. Pag malamig ang tenga, may pilay. Tapos dito, pagka hindi pantay, may bati. Ayaw naman yan patingin sa akin, anak ko, tignan ko. Eh natatakot nga sa'yo yung anak ko mo kasi makukulang. Nako, talaga. Maganda yan. Tsura mo pala. Palalabasin na ng bahay. Paano ngayon naapektuhan ang kabuhayan mo dahil sa chismis? Ano po, yung titinda ko almusal ngayon po, pagka may magtitinda po ako, maglalako po. Sabi ng nadidinig ko na lang basta, kayong bibili ng andak kasi suso kayo, subuka rin kayo. Kaya yung mga paninda ko, nasasayang, wala na akong bumibili. Ah, ganun. May pinag-aaral akong anak, umuupa pa ako ng bahay. Ano pa ipapansin sa ginawa niyan? Anong siya ginawa niya? Ano pa ang anak ko napasok? Ilan ang anak mo? Isa. Isa. Grade 6. Oh, ikaw ilan ang anak mo? 5 po. 5. Tama na. Tama na. Yung usog, parang sa Pilipino lang yata meron ito, no? Sa Pilipino daw lang meron ito. Pero sa ibang bansa, like for example, Turkey, doon ko nabili ito. At ang tanging panangga daw sa usog ay itong evil eye. Ay, kunin mo nga doon sa ating mesa ng ebidensya. Ayun, eto. Pwede itong malaki, lalagay mo sa bahay, kwintas, sasabit mo. O kaya, ay, meron ka rin. O, ayun. O, pakita mo nga ito direct. Ayan, meron akong evil eye sa pulseras. Ito naman, naku, sa Turkey, ito kahit saan makikita mo, right? Oo. Sa mga pinto ng bahay. Sa mga pinto ng bahay, para hindi pasukin ng malas. Yun ang sabi, para hindi pasukin ng malas. Pero hindi ko lang alam, ako naman parang laro na rin eh. Hindi mo masabi ano bang totoo, ano bang hindi ba? Naku, hindi pa po dito nagtatapos ang mga kwento ng usog daw ni Ma'am Beth. Dahil may isa pang nanay ang nagrereklamo din. Kakampi naman ito ni Kikay. Tawagin na rin natin ang handang magpatotoo. Vanessa, humarap ka na. Sinungaling ka! Ikaw sinungaling! Hoy, hindi ka machichismis kung walang katotohanan yung sinasabi namin. Tama. Okay.
Sakto, chismis. Ate Vanessa, kalma po na onte ha. Okay. Ano pong nangyari? Pati po ba anak nyo nasasabing nausog? Isalay sa inyo, paano po nyo yung nasabi? Galing po ako sa trabaho. Lumabas po yung magkapatid sa labas. Pagkatapos po, nung umuwi po sa bahay, nakita ko po, nanghihina na po yung anak ko. Tinanong ko yung panganay kong anak. Sabi ko, ano nangyari sa kapatid mo? Sabi niya, napati lang po yan ni Aling Bet, ma. Sabi ko, bakit nabati? Anong ginawa? Nakit-kit daw ng anak ko. Sabi niya, Talaga? gano'n. Hindi naman ho siya nagsuka eh. Ang nangyari po, nanghihina lang po at nagpapawisan po ng malamig. Kaya ang ginawa ko po, nagpahinga ko lang po siya. Sabi ko, sige magpahinga lang muna. Tapos pinainom ko na rin po ng maligam-gam ng tubig. Okay. Parang parehas sila ng kwento, no, Ate Guring? Bago ba kayo naghinala na usog ito, meron bang medical intervention? As in, may doktor bang tumingin bago kayo nag-isip po, ng gano'n? hindi ko na po siya pinadoktor. Yung sa akin. Yung akin ho, pina-check up ko po talaga. Pero, nung kinabukasan na ho, yun, okay na po yung anak ko noon. Mula nitong mga nangyari na to, anong ginawa nyo? Iniiwasan nyo na ba si Beth? Paano naka-apekto to sa pagkakaibigan Nakita nyo? lang nila na porkit niya to, kilay ko, tato. Ay, hindi. Itsura mo, di ba? Demonyo na? Di ba nakikita yung mukha mo? Mang-uusog na? Mukha kang mangkukulam. Hindi naman lahat ng Yan ang hindi naman nakikita sa itsura yun. Yung mga bata, kasi gawa na sa kapal na kilay ko, tato yan. Kailan ka ba nagpatato ng kilay? Tagal na po. Ha? Nung ano pa yun, nagja-Japan pa ako, 18 years old. Nag-Japan UK po ako. Alam mo, ibang klase yung tattoo mo, ha? Kasi kung Nung nagkaedad na ako, lumaylay na siya. lumaylay. Kaya dapat, Ate Kuring, pag nagpapatato ng kilay, dito na ipatato. Para pag nagkaedad tayo, bumababa siya sa tamang lugar. Balang araw, pag nag-80 ka na, ate, magiging eyeliner na po yan. So, sasakto ulit. So, mag-aantay pa tayo ng 40 years. Aling Bet! Napatawa lang kita, Ate Beth. Pinapag-aak ko Alam lang. mo, yung mga usong patato ngayon ng kilay, medyo hindi na ganyang katindi, no? Sama ho tumingin yan sa mga bata. Talaga Siyempre ba? natural, naglalako ako. Tapos sabi yan, nagtatanong, nung mga ano po yan, binili, sabi ko, bakit bibili ka ba, be? Sabi ko sa kanila, bati na ba yun? Yung ganun? Bibili ka ba, be? Sabihin mo muna sa nanay mo. Oh, hayaan mo, meron ka rin namang kakampi. Wala raw katotohanan ng binibintang sa ninang niya. At kung may dapat sisihin, hindi raw ang bati, kundi ang pagiging pabaya ng ilang mga magulang. Ayan. Tatat, humarap ka na. Sobrang ano nila. Ay, demonyo kayo yun! Kasi nga, nakakalibre ka ng hilot, di ba? Bakit hindi na kayo nagbayad? Wala kang ikaw nga, nagbayad ka, nagbayad ka. Nagbayad ako! Alam mo Alam mo kung ano yung dalawa. Pinanilang doon, di ba? Okay lang, di ba? Ninang mo siya, masamin mo. Tatat, sa pagkakakilala mo sa ninang mo, marami ba ang nagrereklamo na malakas ang kapangyarihan niya Wala mag-usog? po, sila lang po yung nagreklamo. Silang dalawa lang. Sila lang po. May anak ka ba? Meron po. Ilan? 4 po. Oh, so binati na ba ni Beth yung anak mo? Hindi po, kasi po, kada magkakasakit yung mga anak ko, sa kanya ko pong nilalapit. Nung magaling naman po. Libre. Kaya nagtataka ko sa Libre. mga chismis sila, bakit yung Pambay. kaya siya daw may usog, mangkukulam. Kaya sabi ko sa kanya, sige Yung na. binabalita niya sa pabayaan, amin, sige na. mangkukulam Sabi daw ko sa niya. kanya. Di na sila naawa. Matanda na, padol chismis pa nila. O meron yata tayong bisita, Ryle. Yes, Ate Coring, nandito po kasama natin si Dr. Andrew Vicencio. Doc, hello po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali, Ma'am Corina. Opo. Isa po akong pediatrician. Isang pediatrician. So, ang kanyang specialization are children, yung mga sakit ng mga bata. Yes po. So, naniniwala ba kayo sa usog? Unfortunately, wala po sa medisina or sa siyensya ang basehan o konsepto ng usog. At nasabi niyo po kanina na uniquely Filipino, so sa atin lang po yun. And I think for us to experience or to fully understand bakit ba may usog, siguro it dates back to the pre-colonial times nung wala pang masyadong doktor ang Pilipinas, okay, wala pa tayong medisina, so naghahanap po sila ng mga bagay na ma-explain bakit ba nagkakasakit ang isang bata. So, yung pinaka-closest po is kung ano yung huling na-encounter ng bata. At siguro sa lagay po nila, no, is an encounter with a certain individual tulad po ni Ma'am Beth. So, nabe-blame po ngayon doon sa Pero anong isang malamang? tao. Hindi po ba ang mga bata talagang ano yan, madalas
tapos nagkakasakit. I mean, sakitin ng bata by nature because parating naglalaro. Because yung immune nakikisalamuha. system nila Yes, mahina immune pa, system. so madali po silang magkaroon ng sakit. At doon naman po sa mga anak nila, ma'am, maari pong, kung halimbawa, marami po kasing rason. Pwede pong nagkaroon lang ng low blood sugar, hindi nakakain yung bata, hypoglycemia, or baka naman meron palang gastritis yung bata. Ang pinaka-important po ay laging dalhin yung ating mga anak sa mga doktor, sa espesyalista, upang makagawa ng thorough history, physical examination, at malaman ano ba talaga ang nagiging sanhi nito bago po nating sabihin na ito ay isang wastebasket diagnosis, usog ba talaga ito o hindi. Pero wala po talagang basihan ng usog. Ayun, walang basihan ng usog ayon sa doktor. Okay, thank you, Dr. Andrew. O ayan, meron na din tayong bisita sa kabila. Kausapin. Mula po sa barangay po, Ate Kuring, ang ating bisita dito naman. Siya po ay barangay Tanod. Siya po si Aling Teresita. Aling Teresita, kayo po yung tumatanggap ng reklamo sa barangay? Opo. Ano po yung na-experience ninyo sa kanila po? Marami ba talaga nagrereklamo sa kanyang mangkukulam siya? Oo, nakarating na rin po sa amin sa barangay po yung issue nila na malakas po mangkulang si Aling Bet. Kaya ano lang po namin dapat, tama lang din kasi Doc na dapat pa-check up din niya muna. Kaya nga dapat lang po sila magkasundo na ayusin na lang nila. Dapat sa iyo, Kikay, pa-check up mo raw talaga anak mo. Meron Kasi naman sa talaga ito barangay, di nangihingi ba? lang po ito. Meron naman po sa amin Meron naman din po sa amin. Pero di ba may natutunan naman tayo, Kikay, ano? Tanungin natin si Brother June. May paliwanag ba sa Biblia yung konsepto ng usog? Usog is more of superstition, Ate Kuring. Pero wag niyo akong pigilin ha, catechism to. Sa simbahan natin, yung pinakikita niyo kanina, evil eye, ang origin ng evil eye na yan, galing yan, kultura yan ng Mediterranean at saka ng Middle Eastern regions. In fact, several years ago, when I was in Turkey, nakakita ako niyan at marami akong pinamili at ipinamigay ko dito sa mga kaibigan ko. Nang malaman ng exorcist, pinabawi sa akin. Ay, Okay? bakit daw? Superstition. Ah. Okay. Katulad din, yung kung tatanungin natin, yung bangkulam, yung witchcraft, yun ba'y nasa Biblia? Nasa Biblia kasi gawa ng diablo ang kulam. If you submit yourself to witchcraft, asahan mo ate, tatablan ka. So yung superstition na yan, sinong matutuwa dyan na ang anak mo'y palalawayan mo? Hindi mo alam kung may tuberculosis yung maglalaway. Di ba? Ang nakatatakot dito, Ate Kikay at Vanessa, huwag nating katakutan ang superstition. Tantanan natin ang superstition dahil walang basihan. Okay? Mga pamahiin, walang basihan yan. Ang katakutan nyo ay kung idemanda kayo ni Beth ng oral defamation dahil 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong minimum ang kinakaharap ninyo. So, baguhin natin ang ating pananaw sa buhay at isabuhay natin ang salita ng Diyos. Alas 9:18 ng gabi kayo ba naniniwala sa usog? Di ba? Mga matatanda kasi, usog daw yan, usog. Pag nabati ka, nauusog. No? Sabi ng paliwanag nga ng doktor, ano yan yan yung mga panahon nung wala pang doktor sa Pilipinas, nung mga herbolaryo pa mga tao noon, mga manggagamot, kasama ng lolo ko dyan. Naghahanap sila ng paliwanag at yun ang pinakamagandang paliwanag, yung paliwanag na hindi mo, paniniwalaan mo pero wala ka ebidensya. Di ba? Ngayon mo, pagbintangan namang kukulam ang tao, demanda abutin mo. Makulong ka pa. Yung pasma. Pilipino rin yan Walang pasma sa Amerika Miski sa Europa, walang pasma. Pilipino lang may pasma. Marami rito sa ating ganyan Maraming klaseng pasma.
Ay, naku, 19 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Mabuti na lang napatay ko yung microphone. Narito ang reaksyon ng ating mga doctor lovers sa ating mainit na talakayan ngayon. Sabi ni Marie Aquilizan, uy, bagong pangalan to ha. Marie Aquilizan, welcome po sa Dr. Love. Bakit mo naman tatawaging mangkukulam ang taong mismong nanghihilot sa'yo? Ang OA naman ito, si Kikay. Wala lang yatang maichismis, etchusera ka te. Yung pala. Ewan ko, pero sa mga buntis, may sinasabi sila, pag yung mga bagong nagbubuntis, mababa ang matres mo, hinihilot yan ng mga manghihilot, ina-align yung baby, di ba? O, dinahanas ko yan sa misis ko eh. Oo. Kasi nung araw, nung panahon nagbubuntis sa misis ko, hindi pa ganun ka-develop ang medisina, di ba? Yung mga OB-GYN, normally, yung mga doctor, family general practitioner lang tumitingin no? Ngayon, may mga OB-GYN na. Alam na nila sa sitwasyon ng bata kung suwi. Ibig sabihin yung paauna, no? Ganon. Anyway, si Maria Carmina, sabi niya, 2025 na ate, matatapos na ang 2025. Naniniwala ka pa rin sa usog? Baka lang talaga may sakit ang anak mo at kailangan ipa-check up mo, huwag mong isisi sa ibang tao. Minsan kasi, katulad nga nung sinabi, saan ka naman nakakita ng bata umaga-umaga kumakain ng ice candy? Saan nandun ang magulang niyan? O babalandra na naman sa magulang yan? Di ba? Babalandra sa magulang yan. Umaga-umaga hindi pa nag-aalmusal ng bata kakain ng ice candy. Baka hindi sanay yung sikmura ng bata sa malamig. Di ba? Sabi ni Lori Feria Flores, sabi niya, sa Arab countries po, uso yung evil eye. At totoo yan. Kagaya ng sabi ko kanina sa Mediterranean region, sa Turkey, lalo na sa Turkey. Halos lahat ng tindahan sa Turkey may makikita ka ng mga evil eye. Talaga nakasabit, naglalakihan yun, evil eye. Para doon sa mga Kristiyano o mga Katoliko na hindi alam ang pananampalataya nila at mapamahiin, bibili nga sila, kagaya ng nangyari sa akin. Di ba? Bumili ako. Excited ako eh. Totoo akong bumili. Ang dami kong pinamili. Siguro 1 kilo yung pinamili kong evil eye. May bracelet, may pendant na ganyan. Ay nako, sinamsam ko ulit. Binawi ko. Joy Dizon. Sabi ni Joy Dizon, sa panahon ngayon, uso pa ba ang usog at kulam? Nakarating ng tao sa buwan. At saka hindi naman mukhang mangkukulam si Nanay Beth. Nagpatato lang ng kilay nung panahon na nagjajapayuki siya. Yan ha, itong aral ha, sa mga nagpapatato ng kilay. May kilala akong mga artista na nagpapatato ng kilay. Oo, yung mga malalaking pangalan ng araw, mga 1960s. Uso kasing nagpapatato ng kilay na gano'n. May kilala ko na magaling na artista. May tato ang kilay niya. Pero nung nagkakaedad na siya, bumabaksak. Oo, kasi lumalaylay na yung balat di ba? Pangit na. Pero karamihan sa artista noon, yung mga 1960s, nagpapatato ng kilay. Oo, nagpapatato ng kilay. At yun ay hindi ipinamamalita. Oo, nalalaman lang itong mga panahon na ito na tumanda na sila. Lumalabas na lumalapad na yung tato. Hindi lang mga artista. Sa Senado, meron din kahit lalaki nagpapatato ng kilay. Kung tawagin nila, Boy Kilay. Si Boy Kilay. Yan. Di ba? Kilala niyo yun? Oo. Tinatawag niyang pangalan niya pag nagpipicture-picturean kayo di ba? Yun. Si Eunice Pepito. Ito si Eunice talaga, Naalala ko yung kaibigan ko si Pepito Reyes, yung kasama ko sa pilgrimage namin sa Malangit na Wangan niyang kaluluwa. Sabi ni Eunice Pepito, dahil na naman sa chismis, sanga-sanga ang chismis, kaya ganyan, nagkakasiraan kayo, wala kayong magawa matino.
At si Anthony Lance Abellon, sabi niya, wala talagang magandang naidudulot ng chismis. Imbis na mag-chismis, let's use our time productively. Kay Kikay, ate girl, dapat ay alagaan mo ang anak mo ng maigi para hindi magkasakit. Nasa pagpapalaki ng magulang ang well-being ng anak. Ganun yun. Maniwala kayo kay Anthony Lance Abellon. Meron pala siyang first name. Si Anthony Lance Abellon. Maniwala kayo sa kanya. Oraso natin. Ay, sandali lang. Ito muna, ihabol natin to, ha? Bumabati ng magandang gabi. Si Alan Ihungko ng Kuwait. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Shout out kay Angelita Banatao ng Pateros. Lance Abellon, bumabati ng magandang gabi at happy midweek po sa lahat. Watching from Sampaloc, Manila. Roberto Ignacio, magandang gabi. Kuya June, happy midweek po. Pakibati naman po yung kaibigan ko na si Dylan Fraser Siozon. Birthday po niya ngayon, 24 years old. Happy birthday to you, Dylan. Julieta Sugitan, magandang gabi. G. Alindogan at Kuti Mercado, buwabati ng happy first Wednesday ng buwan. Maraming salamat sa iyo, G. Alindogan, miss you. Sunny Flower, good evening po. Engineer Mercy Santos sa malapit ng mag-birthday sa September 24, nanonood ngayon sa atin. Magandang gabi and advance happy birthday to you, Engineer Mercy Santos. Gutom na ako, gusto ko na kumain ng handa mo. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Si Chato Sakluti gustong bumati ng happy birthday sa kanyang boyfriend. Si BG. Happy birthday, BG! Wow! Sana mabusog mo kami. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ano bang masarap na ulam ngayon? Ang ulam na namin ngayon, alam mo ginawa ng misis ko, nakakita siya ng malaking biya. Oo. Biya din kaninang tanghali, pero may sabaw. Kaya lang, hindi ko nagustuhan kasi hindi ko pwedeng gumamit ng patis. Bawal sa akin ng patis at saka yung mga maalat. Ngayon, pinrito niya kaninang dinner. Pinrito. Ang sarap, ang sarap. Thank you very much sa misis ko sa kanyang pritong biya. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna. Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK. Yek Lopena, magandang gabi po sa inyo. At saka si Riza Templado, Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Lori Feria Flores ng Pasay, Andrea Enamoto ng Tokyo, Japan, good evening. Buhat po sa Baybay City Leyte, si Jobert Dacera AAA ay nagre-request, pabati po ako. Tanong ko lang po, ako mahal pala yung sasakyan na Bugatti, no? At Lamborghini. Pangmayaman yan na sasakyan, Dr. Love. Oo. Ay, pangmayaman yan. Hindi namin kayang maka-afford. Oo, hindi namin kayang maka-afford. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Fernando Mataro, bagong pangalan yan. Basta ako, magsasakripisyo, Brother June. Nakapagbuwis na ako noon. Retired na. Awa ng Diyos. Etyapuera lang sa Universal Pension. Kung ang sakit, Brother John, kung sino pa ang nagbubuwis at nag-aambag sa kabanang bayan, etyapuera sa Universal Pension. Aba, sa PhilHealth po, lahat po ng Pilipino, wala nang babayaran sa ospital, government hospital. Sabi ni Pangulo. Yun. Frevi Agustin, request lang po, Sir John, para po kay Ma'am. Birthday po ngayon ang kantang Can You Read My Mind? Can You Read My Mind? Hanapin natin. Lilian Panaligan Buen, salamat po. Carmelita Lina Neira ng Isabela and Belen Vertudazo ng Paranaque. Maraming salamat. Maraming salamat. 9:37. Yung nadinig niyong awitin, ang title noon ay Gaya ng Dati. Inawit ni Eric Santos.
Meron pa isang version yan, inawit naman ni Gary Valenciano, gaya ng dati. Mas gusto ko yung kay Gary kaysa kay Eric. Kasi si Eric, hindi ko maintindihan yung words ng unang bahagi ng kanta niya. Nung itinataasan niya ang tono, lumalakas na ang boses. Pero parang bumubulong lang siya doon sa unang bahagi. No? Eric, you're a good singer. Pero hindi ko maintindihan yung una. Bumubulong eh. Kung ako lang marunong kumanta talaga, no? Okay. 9:38 ang tumpak na oras. Ating puntunghayan ang isang liham kasaysayan. Kanino ba ito? Galing kay Clarence ng Quezon City. Tungayin natin ang kanyang liham kasaysayan. Ang wika niya, Dear Dr. Love, good evening po sa inyo. Gusto ko lang pong i-flex ang pinsan kong si Erica, who also happens to be my best friend. Ako po si Clarence, 26 years old, mula sa Quezon City. Best friend ko po si Erica mula pagkabata, lalo na sa iisang compound lamang po kami lumaki. Super proud ako sa kanya dahil hardworking siya at lumalaban sa buhay ng patas. Graduate po siya ng architecture at licensed architect na rin. Sa kabila naman nangyari sa buhay nila, masasabi ko pong ito na ang simula ng magandang buhay para sa kanila. Taong 2018 nang pumanaw ang mami ni Erica na tita ko dahil sa ovarian cancer. Taong 2019 naman nang ma-stroke ang daddy niya at naging bedridden pero patuloy pa rin sa therapy. Dahil panganay sa tatlong magkakapatid si Erica, siya na ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya at paminsan-minsan kung kinakailangan. This year, nagkaroon na siya ng 3 clients na nagpagawa ng kanilang bahay at building. Super saya ni Erica dahil legit na legit po ba ang feeling niya bilang isang architect. Dr. Love, I'm just so happy and proud for my cousin and my friend. She's now reaping the fruits of her labor. I'm hoping and praying na tuloy-tuloy na po ito at maging isa siyang in-demand at super successful architect in the near future. Thank you so much, Dr. Love. God bless us all. Buhat po ito kay Clarence ng Quezon City. Atin pong balikan ang liham kasaysayan ni Clarence ng Quezon City. Meron siyang pinsan si Erica na ngayon po ay isang architect at licensed architect. Although dumaan sila, ang pamilya ni Erica, dumaan po sa hindi magandang pagsubok ng buhay. Yung kanyang mommy, yung mother, ay pumanaw, samantalang ang kanyang ama ay na-stroke naman at ngayon ay patuloy na nagte-therapy at bedridden. Parang may mga nagkukwento sa akin nung araw na kapag daw ang asawa ay naunang pumanaw, kadalasan di nagtatagal sumusunod yung kanyang spouse. And it happened to my mom and my dad. Ang nanay ko namatay ng year 2000 and she was 90 years old. At alam ko yung mag-asawa, yung nanay ko at tatay ko, hindi sila masyadong sanay ng magkahiwalay. Oo, palaging Although they were not very expressive and demonstrative, never, hindi namin nadinig na nagsabi yung tatay ko, I love you. Sa nanay ko, walang ganitong araw. Mga panahon ng Kastila, walang ganyan. So, hindi sila expressive or demonstrative. Pero, they were very close that sometimes ang nanay ko, uwian mo ng siopaw, hahatiin niya yung siopaw, titira niya, babalutin niya sa dyaryo, lalagay sa kanyang bulsa ng duster at pagdating ng tatay ko, ibibigay niya yung kalahati ng siopaw. Ganon ang paraan ng express nila ng pag-ibig sa isa't isa. And when my mother died in 2001,
Christmas ng 2001, na-stroke ang tatay ko. Maybe because of depression. Nalungkot siguro matanda. Na-stroke siya ng December of 2021, February of 2022, sumunod siya sa nanay ko. So, ganun, di ba? Ganun pa man, makikita natin, Clarence, ang determination ng iyong pinsan na ipagpatuloy ang buhay at siguro ay dahilan sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama na ngayon ay bedridden, ay biniyayaan siya at pinagpala ng Diyos na magamit niya ang kanyang career, ang kanyang profesyon bilang isang arkitekto at ngayon ay nakatanggap siya ng maraming offers sa kanya na projects na magpapatunay ng kanyang success. Ito ay isang palaala lang sa atin na kapag isinuko natin ang lahat sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay ating matatanggap sapagkat alam ng Diyos ang makabubuti para sa atin. At mahalaga ay ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya at gawin natin ang ating profesyon o ang ating trabaho ng malinis at tapat. Sana'y nakatulong sa iyo ang palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.